Hindi na po kailangan ate, kailangan ko po yung ipunin para pang college. Graduating na po kaya ako. Wika nito. You don't need to. 'Di ba sinabi ko sa'yo noon na ako na magpapaaral sa'yo sa kolehiyo? Naku ate, ayoko pong makaabala saka mahirap po yung trabaho nyo. Okay na rin po ako dito ate. Napailing na lamang ako sa sinabi ni Maris. Ito lang yata ang kaisa-isa sa aming magkakapatid ng kuripot. Napabuntong hininga ako sa sinabi nito. Well, if that's so, you can just use my laptop habang hindi pa ako nagsisimulang magtrabaho. Sambit ko. Saka dalawa naman ang laptop ko, kaya ililipat ko na lamang ang mga importanteng files sa isang laptop ko para maibigay ko na kay Maris. At saka may research kayo, di ba? Gas ka kaya required talaga ang laptop. Pamimilit ko dito. Nakakatawang isipin na ako pa talagang namimilit samantalang ako naman ang magbibigay. Sus! Sa akin mo na lang ibigay ate, pa-choosy pa tong si Inday. Sabat ni Rafael. Anong choosy? Hindi naman kasi ako katulad mo na makapalang muka. Inirapan ito ni Rafael. Hay, away na naman. Si ate na nga nag-o-offer sa'yo ng tulong, alam mo naman kailangan mo talaga yan. Saka, narinig ko kaya kayo ni nanay nung isang araw. Sabi mo pwede ka bang makahiram kay Rocco? If I know, mas gusto mong makihiram na lang sa kanya para makachancing ka at the same time. Pagsusumbong ni Rafael. Nahuli ko naman si Maris na pinandidilata ng mga matang kanyang ate. Tumahimik ka nga. Maria Rafael Sora mangubat. Malakas na sigaw ni Maris na parehong napatahimik sa amin. Anak ng... Uy, baka nakakalimutan mo ate mo ko. May ate bang pinapahiya ang sarili niyang kapatid? Sumusobra ka na Maria ha. Pabalik na sigaw ni Maris dito. Napakamot na lang ako ng noo. Wala ka ng galang Maris, ewan ko sa'yo. Padabog na tumayo si Rafael na nasa tabi ko at nagmamarsyang umalis palayo sa amin. Pikon, huwag ka nang lumapit ulit kay ate at baka mahawa ang future pamangkin ko sa kadaldalan at kapikunan mo. Tumawa ng pagak si Maris. Hilong B, pikon ako ah. Tingnan lang natin kung sino mapapahiya sa harap ni Rocco mamaya. Narinig ko si Rafael na sumisigaw sa kusina. Hindi ko na tiningnan ang reaksyon ni Maris. Alam ko na rin naman eh. Yung crush lang niya naman yun ang ginagamit ng mga kapatid ko bilang panakot sa kanya. Uy, ang unfair naman. Pinahiya ba kita? Uy ate, binibiro lang naman kita eh. Hindi na nga ako nagkamali at bigla na lang narinig ang malakas na sigaw ni Maris. Pagkatapos ay nagmamadaling tumayo at patakbong nagtungo sa kusina. Nakakamiss lang ang mga araw kung kailan mga bata pa kami. Yung hindi pa isang ganap na pamilyado si kuya. High school pa lang ako. Elementary pa lang ang mga kapatid ko. Tapos isinasama kami ni tatay sa bukid at doon matutulog tuwing hapon. Tapos ang ingay ng mga kapatid ko kaya palagi silang pinapagalitan ni tatay. Nagpakawala ako ng isang malalim na hininga sa mga naisip. Inayos ko na lamang ang aking pang-upo at itinuon ng atensyon sa telebisyong nasa harap ko. Hayop ka! Napatigil naman ako sa kinauupuan ko nang marinig kong malakas na sigaw na yon galing sa labas ng aming bahay. Shit ka! Lumayas kayo sa pamamahay na to! Ang bababoy nyo! Dahil sa kasunod nitong sigaw ay hindi ko mapigilang sumilip sa bintana namin at hanapin ang pinanggagalingan ng sigaw na yon. Ate, anong nangyayari? Rinig kong tanong ni Rafael sa likuran ko. Hindi na ako nag-atubili pang tingnan ito at nagpatuloy sa paghahanap. Maya-maya pa'y may narinig kaming mga bagay na tinatapon at nababasag. Kaya mas madali kong nasundan ang pinanggagalingan ng ingay na yon. Tumahimik ka nga, Belen. Nakakahiya ka sa mga kapitbahay. Kapitbahay pala namin ito. Hindi ko naman ito makilala at mukhang baguhan lang sila rito sa barangay namin. Shit ka! Wala akong pake! Dugot pawis ang inalay ko sa trabahong ito para lang may pambuhay sa pamilya natin. Tapos pag uwi ko makikita kita sa kabit mo? Sigaw ng babae habang umiiyak. Nasa labas na ito ng bakod nila. At halatangang kararating lang nito dahil may mga maletang nakahilatag sa labas ng kanilang bahay. Habang nakatingin sa eksenang yon. Biglang may kabang bumuhay sa puso ko habang tinitingnan ng babaeng nakasalampak na sa sahig at doon umiiyak. Marami na ring mga kapitbahay namin na nakapalibot at nanonood na tila by live drama lang iyon. Kawawa naman si Ate Belen. Kilala na nga bilang babaero yung asawa niya, pinipilit pa rin ang sarili. Nanigas ang buong katawan ko na magsalita si Rafael sa likuran ko. Kitams, sabi manluloko rin yan eh. Sa pelikula nang nangyayari ang babaerong nagseseryoso. Ang martir masyado ni Aling Belen. Siya tuloy yan na pagkakamalang masama. Dagdag naman ni Maris.
Hindi ko alam kung bakit ko nararamdaman ang mga ganitong pakiramdam ngayon. Hindi. Mali ka ng iniisip, Althea. He loves you. He promised that. Don't compare them to you. Nagmamahalan kayo unlike them. Nak, mag-ingat ka, baka mapano ka. Rinig kong suway ni tatay sa likuran ko kaya ngumiti lamang ako dito. Pasensya na ho, tay. Medyo nawili lang ako sa street dancers. Paghingi ko ng tawad dito. Pangatlong araw ko na ngayon dito sa probinsya namin. Supposed to be ngayon dapat ang uwi ko ngunit sayang naman. At araw pala ng barangay namin ngayon. Kaya napagdesisyonan kong bukas ng umaga ako aalis. Tenext ko na rin si Lucas kung sakaling maghanap ito. Hindi ko rin naman kasi matawagan dahil nakapatay ang cellphone nito. Kasalukuyan akong nakatayo sa gilid ng kalsada. Katabing maraming mga tao habang pinapanood ang nagsasayawang mga street dancers. Kumikinang pang bawat props na dala ng mga ito na tila ba'y isang ginto ang nakapalibot doon. Oh, talo na naman panigurado ng elementary ang high school. Rinig kong wika ng babaeng nasa bandang unahan ko. Naman! Buong pagmamalaking pagsang-ayon ng isang babae na katabi nito. Maya-maya pa'y naramdaman ko bigla ang kamay ni tatay sa kaliwang braso ko kaya napabaling ako rito. Bahagyang inilapit ni tatay ang kanyang muka sa aking tenga. Nak, dumadami na ang mga tao. Hindi na mabuti to, baka mamaya may makasagi bigla sa tiyan mo. Wika nito. Tumango na lang ako rito bilang pagtugon at sumunod na dito naglakad papaalis sa lugar na yon. O mag-ingat ka, mabato pa naman dito. Paalala ni tatay na mapansin ang minsan kong pagsipa sa mga batong nadadaanan namin. Oo naman po, tay. Sobrang maalaga talaga tong si tatay. Pati bato ayaw na yata akong patapakin. Kulang na lang ay ipa-isolate ako nito. Natawa na lamang ako sa naisip. Nang makarating kami sa bahay na abutan namin ng mga kapatid ko nagtatawanan habang nanonood ng telebisyon. Si nanay naman ay abala sa pagluluto. Anong pinapanood nyo? Sunday pinasaya ate, sagot ni Maris. Ay animal na Jose. Biglang bulyaw ni kuya pagkatapos ay tumawa ng pagkakabang pinaghahampas ng kanyang isang hita. Nakitawa na rin ako dito nang makita ang ginawa ni Jose. May kasama pa itong matabang babae at umaaktong bata. Hindi ko naman ito kilala ngunit palagi ko siyang nakikita. Kaya hindi na ako malilinlang nito. Kinukuha lang pala nito ang kanyang pustiso at binabago niya ang kanyang boses. Ang galing niya. Maya-maya pa'y nagtungo na ako sa kusina upang puntahan si nanay. Nagulat pa ako nang makita ang maraming ulam na nakahain sa mesa. May adobo, may apritada at may spaghetti pa. Nay, ikaw lang po nagluto ng mga to? Hindi, itong tinolang manok lang. Bigay to ng kapitbahay natin dahil araw ng barangay natin ngayon. Sa kakaarawan din ng anak niya. Sagot ni nanay. Naku nay, napupuno na ang mesa. Baka hindi na tayo makakain nito. Natatawang saad ko. Tumawa naman si nanay. Kaya yan, ito nag-iwan ako ng mga espasyo para sa mga plato natin. Sagot ni nanay habang turo-turong maliit na bakante sa gilid ng mga ulam na nakahain. Wala rin naman kasi kaming ref para doon ilagay itong mga dessert na binibigay sa amin. Mukhang masarap pa naman ang mga ito, kaya kailangan maubos sa mga ito sa araw na ito. Kung hindi mapapanis at panigurado. Kaya pagkatapos kong manganak ay sisimulan ko na kaagad ang pagtatrabaho. Sa ganoong paraan ay matutulungan ko sina nanay at tatay sa pagpapabuti nitong bahay. Ako na po dyan, nay. Nagmamadali akong lumapit kay nanay upang tulungan ito sa pagkuha ng mga plato. Naku, ikaw talaga, Althea. Kaya ko naman dito, magpahinga ka na lamang doon dahil buntis ka. Pagpipigil ni nanay. Kaya ko naman ho, nay. Pero sa huli, nagtagumpay pa rin si nanay. Pinaupo ako nito sa upuan habang siya'y abala sa paghahanda sa lamesa. Nang matapos na ito, umupo ito sa katabi kong upuan at itinukod ang kaliwang siko sa mesang nasa gilid nito. Nga pala, Althea, nak. Nagpa-check up ka naman sa doktor, di ba? Tanong ni nanay. Ano ba dapat ang sasabihin ko? Magsisinungaling na naman ba ako? Pero magulang ko tong kaharap ko. Hindi ba dapat sa kanila ko sinasabi ang totoong mga nararamdaman ko? Oo naman po, nay. Bakit niyo po natanong? Pero sa huli napagtanto kong hindi ko pala kaya. Hindi ko naman magawang mainis sa sarili ko. Dahil kahit ako'y ginustong ginawa kong yun. Di ba may irereseta yan? Iniinom mo ba ang mga bitamina? Tanong nito. Napalunok ako nang wala sa oras. Naubos ko na kasi. Saka hindi ko alam kung saan ako manghihingi ng pera para pambili ng mga bitamina sa anak ko. Gayong wala pa akong trabaho.
Sa pagkakaalala ko ay noong unang buwan lamang ako nakainom ng mga ganoon. Pagkatapos nun ay wala na. Noong huling bisita ko kasi sa OB-GYN ko last month, simpleng pag-check at advice lang ang binibigay niya. May ibinigay rin itong listahan ng mga bitaminang kailangan kong inumin. Ngunit hindi ko na yun nabili pa. Hindi na kasi aabot ang pera ko at mukhang mamahalin ang mga gamot na yon. Bakit niyo po natanong, Nay? Hindi ko kaya magsinungaling ulit. Kaya mas mabuting ibalik ko na lamang ang tanong dito. Noong kararating mo lang kasi dito ay ang putla mo. Alam ko namang maputi ka na noon pa lang. Pero, hindi ko alam, nak. Naninibago lang ako. Kumunot ang noo ni Nanay. Naku, Nay. Aircon ho kasi ang bahay sa kasarado po. Noong pupunta rin po ako patungong terminal nagtaksi pa ako. Ani ko, hindi naman ako nagsisinungaling, di ba? Totoo namang nasanay na sa aircon ang katawan ko dahil ilang buwan na akong nakakulong doon. Kaya rin siguro mas lalo lamang akong pumuti, gaya nga ng sabi ni Nanay. O kaya pala, mas nagmukha kang si Christine Hermosa eh. Natatawang sabi ni Nanay. Anong Christine Hermosa, Nay? Di hamak, wala lang po ako sa kalingkingan nun. Ikaw talaga, nak, ang dami-dami ng tao ang nagsasabing kamukha mo si Christine eh. Ayaw mo pa ring maniwala. Umiiling nitong wika. Naku, mambobola kasi ang mga tao rito. Hindi ko naman maitatangging kasing puti ko nga ang artistang yon. Pero kung sabihin kamukha, yun na yata ang pinaka nakakatawang biro na narinig ko. Ewan ko sa'yo, Nay. Sumasakay ka pa sa mga biro nila. Teka, tatawagin ko na po muna sila para kumain na tayo. Nagugutom na po kasi ako. Pagputol ko na lamang sa usapan. Sumang-ayon naman si Nanay kaya tumayo na ako at nagtungo sa sala upang tawagin ang mga kapatid ko. Pagkatapos kong tawagin ang mga kapatid ko, pinatay na nila ang telebisyon at sumunod na sila sa akin patungong hapagkainan. Ang daming ulam ah! Pagdating namin pareho doon ay biglang nagkomento si Kuya nang makita ang lamesa. Naglalakad dito papalapit sa lamesa. Tumigil naman ang mga mata nito sa nakahatag na spaghetti doon. Uy, spaghetti! Manghangwi ka nito na itinaas ang lagayan ng spaghetti. Uy kuya, patay gutom ka talaga. Huwag mo yung ubusin ah. Saway ni Rapiel rito. Kunot noon naman itong binalingan ng kapatid. Patay gutom ka agad? Diet ako oy. Sa inyo na yan lahat, kailangan kong pumayat. Ilang sandali pa nang tuluyan nang dumating si tatay. Nagsimula na kaming kumain. Katulad nga ng sabi ni kuya, kailangan daw niyang pumayat. Kinarir niya naman talagang limitado lang ang kinain. Pagkatapos ay umalis na sa hapagkainan. Inubos na nga namin ang mga ulam doon upang maiwasan ang pagkapanis. Dahil nga wala kaming refrigerator na pwedeng paglagyan doon. Saglit rin kami nagpunta sa mga kapitbahay namin at doon nakipagkwentuhan. Nakakabagot rin kasi sa bahay at mukhang nagkakasiyahan itong barangay namin. Nakipagkamustahan ako sa mga dating kapitbahay namin na kilala ako. At katulad nga ng sabi ni Nanay kanina sa akin, kadalasan sa mga naririnig kong komento nila ay ang pagbubuntis ko, lalo na ang biglaan kong pamumuti. Maghapon kaming nakikipagtawanan habang nakikipagkwentuhan sa kanila. Ito rin ang isa sa mga namiss ko rito sa amin. Ang kaingayan na kahit kailan ay hindi ko marinig-rinig sa syudad. Close naman talaga lahat ng tao rito, katulad nga kanina. Nagbibigayan sila. Kaya nga kung may gipit man sa pera rito ay hindi na kailangang mamroblema dahil may mga kapitbahay namang aabot sa'yo ng tulong. So far, wala namang bastos ang ugali dito sa amin. Kahapon ko nga lang narinig dito yung nagsisigawang mag-asawa. Kinabukasan ay maaga nga akong nagising upang maghanda na ng aking sarili sa pag-alis. 5:00 pa nga akong nagising dahil bigla akong nakaramdam ng pananakit sa aking katawan. Siguro ay parte yun ng pagbubuntis ko o di kaya nasanay lang talaga ang katawan ko sa malambot na higaan. Kinuha kong maliit na salamin sa mesa, katabi ng higaan ko at tiningnan ang aking sariling refleksyon doon. Maya-maya pa'y ibinaba ko ang aking paningin sa suot kong damit. Suot ko ang duster na binili namin kahapon sa ukay-ukay. Katabi ng gymnasium sa barangay namin. Tag 150 lang kasi saka nagustuhan kong disenyo nito. 2 inches below the knee din ito at navy blue ang kulay. Nang tuluyan na akong matapos sa paghahanda sa aking sarili ay lumabas na ako ng kwarto. Katabi kong natulog si Maris sa maliit na kama namin. Hindi na ako nagpaalam dito at mukhang ang sarap talaga ng kanyang tulog. Paglabas ko ng kwarto ay bumungad sa akin si Nanay at Tatay na parehong nakaupo sa harap ng lamesa ng aming kusina. O anak, bagay na bagay nga sa'yo. Saad ni Nanay nang makita ako nito. Salamat po, Nay. Teka, talaga bang ukay-ukay yan? Napabaling ako kay Tatay na ngayon nakatingin na rin pala sa suot kong damit habang hinihigop ang kape. Opo, Tay.
Sagot ko. Nagmukhang mamahalin ang isuot mo anak, bagay sa'yo. Pagsuot ka ng jacket, nasa kwarto namin ng nanay mo. Lantad kasi masyadong balat mo. Saad naman ni tatay kaya natawa ko. Hindi naman po tay, sarado nga po eh. Saad ko naman. Hindi naman talaga. Siguro'y dahil lang sa puting balat ko na pumapare sa kulay ng suot ko. Kaya gusto ni tatay may suot ako ng jacket nito. Basta, suotin mo muna yon at baka lamigin ka sa biyahe mo. Teka, kukunin ko lang. Binaba nitong hawak-hawak na tasa at tumayo galing sa inuupuan nito. Nababuntong hininga na lamang ako. Napaka-overprotective talaga nitong tatay ko kahit kailan. Sigurado ka bang kaya mong umuwi mag-isa? Gusto mong samahan kita? Binalingan ko si nanay nang marinig kong nag-aalala nitong boses. Tila ba'y sigurado na ito sa kanyang sinabing sasamahan niya ako pa uwi. Gustong gusto kong magpasama sa kanya. I badly need my mother right now. Gusto kong samahan niya ako hanggang sa makauwi ako sa bahay. Hanggang sa mga anak ako. Kailangan ko si nanay. Alam ko namang kasing panandali ang kaligayahan lang ang 3 araw na pamamalagi ko dito. Paniguradong pag-uwi ko doon ay buong araw na naman akong iiyak. Mag-isa na naman akong kakain sa mahabang mesa. Sasakit na naman ang ulo ko dahil sa sobrang kabagutan. Wag na ho, Nay. Kaya ko na po. Tatawag na lang po ako kapag nakarating na ako. O sige, huwag mo kalimutang tawagan ako ha. Kapag may naramdaman kang kung ano, tapos busy pa ang asawa mo, tawagan mo kaagad ako. Matapos ang pag-uusap namin yun ay napagdesisyonan ko ng umalis. Hinatid ako ni nanay sa sakayan. Sumakay kami sa tricycle. Wala na rin namang ibang pwedeng sakyan dito kundi yun lang. Medyo nahirapan pa ako dahil nga buntis ako. Ngunit salamat naman at mabait ang tricycle driver at sinadya talaga nitong bagalan ng pagtakbo sa tuwing dumadaan kami sa mabatong lugar. Alis na po ako, Nay. Pagpapaalam ko kay nanay habang kumakaway bago ako sumakay ng bus. Tawagan mo ako paalala nito. Tumango lamang ako at masayang ngumiti rito. Sige, mag-ingat ka anak. Pagkatapos iyong sabihin ni nanay ay nagpatuloy na ako sa paglalakad papasok ng bus. Umupo ako sa bandang harap malapit sa bintana. Mahirap na rin kasi kung sa hulihan ako uupo at baka kung ano pang mangyari sa anak ko dahil sa malakas na pag-uga nito. Hindi katulad noong biyahe ko papunta rito ay naabutan pa ako ng 2:00. Matulin kasing pinapatakbo ng driver kaya 12:00 pa lang ay nakauwi na ako. Pagkarating ko sa terminal ay bumaba na ako at sumakay ng taxi upang hiatid ako sa bahay namin. Sobrang nakakapagod ang biyahe. Mabuti na nga lang ay nakaidlip ako sa bus na sinasakyan ko kanina papunta rito. Kaya hindi na ako gaanong inaantok. Nang sa wakas ay itinigil na ng tsoper ang sasakyan. Nakangiting inabot ko rito ang aking pamasahe. Heto po manong, salamat. Salamat iha. Pagpapasalamat nito at inabot ang bayad ko. Dahan-dahan akong bumaba sa sasakyan at iniwasan ng maling hakbang na posibleng makakasakit sa anak ko. Naglakad na ako palapit sa bahagyang nakabukas naming gate. Sumilay ang ngiti sa aking mga labi na mapagtantong nandito ang asawa ko. Sayang at wala akong pasalubong dito. Kahit sana buko juice na lang na paniguradong magugustuhan nito. Iyon naman kasi talagang hinahanap niya sa tuwing pumupunta kami roon. Ni hindi na ako nag-atubili pang isarado ang gate dahil sa excite. I missed him. Gusto kong ikwento sa kanya lahat ng mga magagandang pangyayari sa barangay namin. Kahit na alam kong hindi naman yun makikinig. Basta ba masaya ako dahil umuwi siya sa bahay namin at naabutan ko pa ito. Binuksan ko agad ang malaking pintuan ng bahay namin. At tahimik na hinubad ang suot kong shoulder bag. Sinabit ko ito sa estante malapit sa pintuan ng bahay namin. Han, I'm home! I announced excitedly as soon as I turned to face our sala. But all of a sudden my smile faded when I smelled something different. Hindi mabaho. Alam kong hindi ito dahil sa pagbubuntis ko. Amoy alak. Umiinom bang asawa ko? Bakit? Dahil sa naisip na yon, nagsimula ulit akong humakbang upang hanapin ang asawa ko. Han? Tawag ko dito. Lucas! I called again. Habang naglalakad ako patungo sana sa kusina at baka nandoon ang asawa ko. Ngunit bigla akong napahinto na may kung anong bagay akong natapakan sa sahig. Ibinaba ko kaagad ang mga mata ko. Literal na bumagsak ang panga ko nang tuluyang makita at makilala ang bagay na yon. Kunot ang noo ko. May kung anong kabang sumakop sa dibdib ko. Bahagya akong lumuhod upang abutin ang bagay na yon. Red Hills. I am now holding damn Red Hills. Bakit may ganitong bagay dito sa loob ng pamamahay namin? May ganito ako pero kulay asul yon. I don't like red and Lucas knows it. Binagsak ko agad ito sa sahig at inilibot ang paningin ko sa buong bahay.
Han? I called again. Ngunit wala akong narinig na kahit anong pagtugon nito, kundi tanging boses ko na lang ang dumadagundong sa bawat sulok ng bahay. Bumilis ang bawat paghinga ko dahil sa malakas na pagtibok ng puso ko. Ano? Kararating ko lang tapos ito na kaagad ang bubungad sa akin? Ayaw kong mag-isip ng kung ano-ano. Ngunit itong pesteng utak ko'y pilit lumilikha ng kung ano mga eksena na mas lalo lamang nagpapakaba sa akin. Don't cry, Althea. Hindi ko alam kung bakit ako dinala ng sariling mga paa ko pataas ng hagdan at patungo sa kwarto namin. Kung ngayon ay nakatayo na ako sa harap ng pinto ng kwarto namin ng asawa ko. Bakit? Bakit ako kinakabahan? I shouldn't be. Wala namang mangyayari kung tatayo lang ako doon. Kaya ako na mismo nagkusang iangat ang kamay ko upang abutin ang saradura ng pinto. Maya-maya pa'y dahan-dahan ko itong pinihit. Baka natutulog nga lang siya. Baka binili niya lang yung sapatos na yun. Baka binili niya yun para sa akin. Tama. Baka nakakalimutan niya lang ang tungkol sa ayaw kong kulay. Han? Mahinang tawag ko dito habang dahan-dahang itinutulak ang pinto. Nang sa wakas ay mabuksan ko na ito at humakbang kaagad ako papasok na sana'y hindi ko na lamang ginawa. Naistatwa ako sa nakita ko. Mabuti na lang at nakakapit pa rin ang kanang kamay ko sa saradura ng pinto dahil bigla na lamang naubusan ng lakas ang aking mga paa. Lucas, gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo palapit sa babaeng katabi nito at kalbuhin ito. Ngunit wala akong sapat na lakas upang gawin yon. Naramdaman ko ang pamamasa ng aking mga mata at ang pag-uunahan ng mga luha sa aking magkabilang pisngi. I am just standing here helpless, watching my husband sleeping with his damn mistress.